Sabi niya kasi, maliciously taken out of context daw yung kanyang sinabi. Classic Sara Duterte, kasalanan ng mga tao, puwera niya. Tayo raw nagkamali. Yung National Security Advisor na nagkamali sa pagtingin o pag-intindi ng kanyang pananakot. At nagalit pa siya. Bakit hindi siya iniimbitan sa National Security Council meetings? Di ba? Nakita mo yung statement niya? Kaya nga sabi ko ano Nagalit siya siya. nagtatantrum na napaka-brat, no? Parang napaka-pilosopo. Parang may kausap ka na bata, pero hindi bata eh. Bata na masamang ugali. Na nagkataon, may posisyon sa gobyerno. Parang ganun eh. Bata na may pagka-serial killer. Delikadong bata yun. Parang pang horror movie na yun. Hindi naman ganun. Pero ang sa akin lang, napaka-disturbing, di ba? Nung ganyang pag-uugali. Ganon. Okay. So nagsalita na si President Marcos. Ano yung ano rito? Ano yung follow through dapat? So bukod sa impeachment, 'di ba? And ito na lang pala bago 'yan. What would it take to secure a conviction? 2/3. Alam ko naman. 16. It's about numbers, ano ka ba? Ano ba hinahanap mo? Ano ba hinahanap mo? Magaling na articles of impeachment? Ano bang hinahanap mo? Magagaling na mga senator judges? Ano bang hinahanap mo? No? Problema sa kausap natin, pilosopo no? Ang sinasabi ko, obvious naman 2/3, no? Dapat 16, okay? Mas secure. Yan ang minimum. Ang tinatanong ko, what would it take to get that number? Given the present composition of the Senate, given the current political atmosphere, given the upcoming elections. Carrot and stick. Okay. Ano ibig sabihin ng carrot and stick? Base ba sa karanasan yan? Noong 2011, 2012? Napanood ko lang sa Netflix na medyo nalulugi na dahil tinatalo ng miniseries sa Pilipinas. Oo, yung Quadcom, no? Carrot and stick. Ayun, pero so far, siyempre mahalaga yung atmosphere. Kailangan labanan niya ng narratives. Sasabihin ng Vice President, kinukuyog ako, no? Nitong mga masasamang tao, di ba? Binabaliktad niya yung lamesa eh. Bakit ako lang ang iniimbestigahan sa korupsyon? Bakit yung mga ibang mas korap ay hindi iniimbestigahan? Di ba? Ibig sabihin, pag sinabi yung mas korap ka. Korap ko rin. Oo. Parang ang hirap nun eh, no? Imbestigahan niyo muna yung iba bago ako. No? Kahit merong anomalya, kahit may notice of disallowance, ang hirap i-sustain ng ganung klaseng argumento. No? Oo nga eh. Saan ba nag-aaral yan? Ba San Beda? Parang mali yung kanyang yung kanyang mga premises, yung kanyang syllogism, di ba? Anyway, dapat lumipat yata ng paaralan. Parang ganun. Hindi ko alam, hindi ko kabisado yung ano niya. Okay. Kanina nagpakita siya dun sa House Committee on Good Government. Finally, nag-oath na siya. Again, pag-usapan natin to, Senator, no? Kasi parang I got the impression na ito yung... Ganong entrance, di ba? Believe ka ba sa entrance? Siyempre. Hindi, tsaka parang ito yung real Sara Duterte. Di ba? Wala nang pagpapanggap. Kasi na-trigger mo na yung kanyang weakness, yung raw nerve, which happened to be the Chief of Staff. Kasi yun ang dinetain di ba? Bakit yun na weakness? Hindi ko alam. Based sa reaction niya. Doon siya nagwala Wala nang ibang dahilan. Wala naman ako siguro maisip na iba. Okay. Yun nga, kanina. Nakatulong ba sa kanya yung pagharap niya kanina sa komite? I doubt it. Pero ayun nga, pinesent niya yung sarili niya as a bully. Diba? Sabi nga niya kay committee chair Chua, can I approach? Huwag ka mag-alala, hindi naman kita susuntukin. Diba? Nakatch ba sa camera yan? Can I approach? Hindi ko naman ikaw susuntukin. No? Sabi niya. Kasi kanina, kachat ko si Congressman. Sinabi raw sa kanya yun Huwag ka mag-alala, hindi naman kita susuntukin. Tapos nung lumapit si Dan Fernandez, alis ka dyan! Ano pakialam mo dito? Si chairman ang kausap ko. Diba? Ganun siya Tapos sabi niya, buong bansa ay pumalag nung pinapatay ng pamilya ni Bongbong si Ninoy.
Oo. Yan yung mga Nadamay quote pa, of no? the day. Diba? Yan yung mga Oo. quote of the day. No? Kaya, ibig sabihin, kuwan ko to. No? Teritoryo ko to. No? Hindi nyo ako kayang iharas, hindi nyo kayang ibully, ako ang mambubuli. Problema, nag-collapse yung kanyang staff. 3, 4 na Oo nga staff eh. na yata niya sa Veterans Memorial Hospital eh. Oo. Simpleng-simple lang, hindi naman magko-collapse yun. Kung nung simula pa lang, dumalo na siya sa hearing, nag-take siya ng oath na ayaw niya nung una, di ba? Simpleng oath lang yon. At wala na yan. Hindi na naipit yung kanyang chief of staff. Di ba? Na wala naman palang problema physically, sabi ng mga doktor. Ba't nandun pa sa hospital? Anong ginagawa nun doon? Umiiwas. No? Kanina nga parang ano yun. Parang nagkakaturuan pa eh. Sino naman nakakaalam dyan sa confidential fund na yan? Nagkakaturuan eh. Medyo pabalang din sumagot yung isang assistant secretary, isang former assistant secretary. I got the impression na medyo pabalang din sumagot. No? Anyway, kasi yung dating sa akin ng kanyang mga invocation, di ba, ni VP, yung binanggit pa niya yung pinapatay ng pamilya Marcos, yung si Ninoy Aquino Jr., parang ano na yan eh, grasping at straws. Kasi naubusan ka na ng ng argument, no? So, kailangan mas guluhin mo na eh. Tapos sinuulit pa niya, wala akong kakampi rito. Wala akong kakampi rito. Di ba? Kasi parang yun ang objective niya kanina eh, di ba? Kaya siya humarap. Ang kausap niya yung wider audience eh. Parang gusto magpaawa. Mukha ba nag-succeed? Hindi. Pwedeng tanongin kung bakit? Dapat kasi mukha kang kawawa. Hindi ba siya mukhang kawawa kanina? O mukhang kontrabida? Hindi. Mukhang bully. No? Dito sa Fox First, pwede ako magmukhang kawawa. No? Pero siya, sa Quadcom, hindi siya mukhang kawawa. Paano ba yung mukhang kawawa ni Senator Edo sa Fox First? Pwede ba makita yung sample? Yung pinagtatawanan ka ng host, naiiyak yung host sa kakatawa. Ganyan. Pagkatapos kang katayin. Sa recollection ko, ako yung nabubuli lately rito. Biktima ako dito eh. Kaya ako nagsalamin para may tago ko yung luha eh. Kaya ako nagsalamin. Tawag dyan, revision of history. Hindi, totoo yan. Ako nga minsan, nalulungkot na eh. Parang ayoko na magprograma ng ganito pagkausap sa senator kasi. yan ang nagpapaawa. Ganyan. Classic na. Nakakaawa yan. Pero si Vice President Sara, parang pag tinitigan mo yung kanyang mata, diba? Yung kanyang mga kilos, maawa ka ba ron? Diba? Kitang-kita yung puot sa mukha niya eh. Diba? Pati yung pulis. Yung mga pulis, diba, tinawag na BAKLA. Ano ba kayo, mga BAKLA? Diba ganun ba? Yung homophobic na ganun mga banat. Tinitigan lang siya ng pulis. Pero mo vice president ka, no? The second most powerful official of the land. Tapos mambubuli ka ng mga pulis. Ang problema, hindi mo nabuli. So, ang sama na nga na nambubuli ka, lalo pang masama na hindi mo nabuli. Hindi naging effective yung pag-pull mo ng weight, 'di ba? So, ano nangyari sa institusyon ng Vice President? Sinira mo lang. Tsaka parang mas matindi to sa tatay niya eh, no? Parang mas may something. Yung tatay may wit, may humor, 'di ba? May charm. Pag binabawi ng tatay, medyo nakakalusot eh, no? Without justifying yung kanyang pagbawi Dahil halimaw pa rin 'yun eh. Pero mas may finesse sa iba. 'Di ba? Nakakalusot yung medyo galit ka pero matatawa ka ng konti. Dito hindi ka matatawa eh. Diba? Yung galit ka pero matatawa ka, para magagalit ka sa sarili mo, ba't ka natawa? Ba't ka tumawa, no? Dito, hindi ka magagalit sa sarili mo dahil hindi siya nakakatawa. At lalo nang hindi siya nakakaawa. Oo. Kasi nga, kanina tinitingnan ko rin siya sa hearing, no? Sabi ko, grabe yung galit nitong tao na ito, no? Diba? Hindi lang siya simple anger management eh. Nakita mo yung press ko niya kahapon? Sabi niya na, sige, magpapa-psychological test ako, pero magpa-drug test tayo lahat. Yung magpa-drug test, dati na yun eh. Pero yung psychological test, medyo inamin niya.